Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo babalik-balik mga babayan at ngayon ay pag-usapan natin, no? Ito na namang si Congressman Leviste mga babayan dahil meron pong isang abogado ang nagsalita mga babayan, no? Ito po ay isang human rights lawyer, no? At sinasabi nga po niya mga babayan na tila parang drama lang mga babayan, no? Ito po nga mga ginagawa ni Leviste mga babayan. No, ano po ba sa palagay ninyo? No, ito po ba ay isang drama lang mga babayan dahil napapansin na nga po ng ating sambayan ng Pilipino, ng mga kababayan natin na puro ano siya, ano tawag natin dito? Puro pa-press con, pa-media, interviews mga babayan. Then, sinampahan niya ng kaso si Yusek Claire Castro, mga babayan. No? Ano po ba sa palagay ninyo? No, ito po ba ay political drama lang ba? Ito mga nangyayari na to at meron bang pinagtatakpan, mga babayan? O meron bang mga issues na tinatabunan, mga babayan? Dahil isa nga po, no, sa inire-raise na issue mga babayan, kaya nga po niya sinampahan ng kaso itong si Jose Claire Castro dahil po doon sa ibinunyag, no, ni Ombudsman Remulla mga babayan. Sabi nga ni ni Jose Claire Castro, bakit ako lang? Ako yung tina-target. Bakit si yung nagbunyag hindi yun ang sinampahan ng kaso? Ang katwiran daw o ang dahilan po ni Congressman Leviste mga babayan, kaibigan daw po yun. Talagang mainit po ngayon si Congressman Leviste dahil talagang nagbabakbakan po, no, si Leviste at si Jose Claire Castro ngayon mga babayan. At ito nga po, merong isang abogado o human rights lawyer mga babayan ang nagsalita na po. No, nagpaliwanag po siya mga babayan at alamin natin, no, ano nga ba yung kanyang mga sinabi dito mga babayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito, panoorin natin mga babayan, no, itong mga isiniwalat, no, netong isang human rights lawyer. Alright? Let's go. Tungkol naman po kay Batangas Representative Leandro Leviste, nitong mga nakaraang araw, iniimbestigahan yung kanyang pagbebenta ng solar firm di umano. Anong take nyo dito sa iba-ibang left and right na batikos kay Representative Leviste? Do you think na political persecution ito for the statements he made regarding Cabral Files, yung Christmas bonus, etc.? Kasi yun yung kanya namang pahayag na ginigipit siya kapalit nitong mga sinabi niya. Okay, so ito mga babayan, no. Actually, yung Cabral Files na yan, hindi na rin mamatay-matay ang Cabral Files na yan. No? Kasi nga mga babayan, nagulat tayo. Masyado nilang pinainit yan after po nung nawala na itong si Yusek, dating Yusek pa o Cabral mga babayan. No, kung kailan po siya nawala, tsaka po, no, talagang tinutukan nila yung Cabral Files na yan. Ang problema, paano pa makakadepensa si Cabral? No, kung wala na nga po siya. Paano pa niya sasabihin, mga babayan, kung ano yung katotohanan doon sa Cabral Files na yon? Sino ang magpapaliwanag? No? Sino ang magsasabi na hindi yan totoo? No, sino ang magsasabi na totoo yung files na yan? Diba? Yun yung malaking katanungan dito, mga babayan. So tuloy natin. Well, alam mo kasi, ang prangkisa, it is a matter of privilege, no? At yung prangkisa, pagka nakuha mo yan, meron ka obligasyon sa bayan, no? Hindi pwedeng nakuha mo yung prangkisa, tapos flip mo afterwards, lalo na nakalagtas sa batas na bawal ibenta without reporting to Congress and without approval of Congress, no? Hindi pwede yung para bang ang lumalabas kasi no, at least doon sa mga kritisismo
para bang ginamit yung influensya ng pamilya nila. Tapos, para makuha yung prangkisa, hindi naman deliver yung obligasyon under the prangkisa. Oo, kasi nga, syempre, may pwesto sila, no? Yung kanyang magulang, maababayan, may posisyon sa gobyerno. Parang ganun po yung sinasabi dito netong abogado na to, maababayan. Sa tingin po ninyo, no, nagamit po, maababayan, no, yung ano nila, connection nila, no, sa gobyerno, no, kaya nakakuha sila ng ganitong napakalaking prangkisa, maababayan, no? Ano sa palagay ninyo? Pinagkakitaan lamang, para bang ginatas lamang, no? So yun yung kritisismo, no? Grabe, ang sakit naman nun. Pinagkakitaan o ginatasan, maababayan. Grabe naman yon. Na ito, no? Pero may depensa naman, di ba? Pwede depensa yung sarili niya, no? Huwag nang sabihin na persecution, ipakita niya. Pinayotin niya ba yung batas o hindi? Hindi yung para bang puro antics na lang, no? Ang nakakalungkot kasi dito sa sitwasyon ni Congressman Leandro Leviste, para pang puro palabas. Oh. Puro akusasyon. Oh. Puro drama. Napakabata pa, puro drama na. No? Para natin sabi puro drama, Parang si ano, no? Parang si Barsaga, maababayan. Puro akusasyon. No? Kasi nakikita natin, no? Si Barsaga, parang wala pa ata ako nakitang inilabas na ebidensya, no? Netong si Congressman Barsaga. Meron na po ba, maababayan? No, doon sa kanyang mga akusasyon, meron na po ba siyang mga malalaking ebidensya na inilabas? No, laban po sa administrasyon o doon sa mga pagbabatikos niya, maababayan. No, meron na ba po ba siyang nailabas? No, kagaya niyan, may ilalabas daw siya. No, bigla siya na nahimik ngayon kasi bigla siya sinampahan ng kaso ni Razon. Ang masaklap niyan, no, mukhang hindi na siya makakabalik sa Kongreso dahil mukhang tutuluyan na po siyang kasuhan, no, ng NUP, etong si Barsaga, maababayan. At itong dalawang to ngayon, ang mainit na mainit, no, na talagang bumabati ko sa ating gobyerno. Diba? At sabi nga dito, netong abogado na to, puro akusasyon, puro drama, maababayan. No? Puro drama daw. No, dapat depensahan nila. Magpakita sila ng ebidensya. Diba? sinabi, meron daw Cabral files. Hindi niya naman ilabas kung ano yung mga nasa Cabral files. Sinasabi niya, hindi lang Cabral files ang meron siya. Marami pa siyang ebidensya sa lahat. Hindi naman niya nilalabas at pinapangalanan na lahat. Sinasabi niya, huwag siyang papatayin. Hindi niya naman sinasabi kung sinong nagtatrato sa kanya, sinong papatay sa kanya. Yun na nga, yun sinasabi natin. No? Kung meron titira dito kay Leviste, mga babayan, siguradong magdadalawang isip yan. Diba? Magdadalawang isip yan. Sino ba nanay ni Leviste, mga babayan? Takot lang ng mga yan. Diba? Sino ba nanay niyan? Ni Leviste. Lahat ng mga nagbabanta sa kanya, mga babayan, o may sinasabing hindi maganda, no, o sabihin natin, no, pinagbabantaan siya, mga babayan, magdadalawang isip yan. No, kaya ako honestly hindi ako naniniwala, no, dun sa sinasabi niya na meron pong gagawa ng hindi maganda sa kanya. Nakakaano yun, nakakapagtaka yun, mga babayan. No, kasi unang-una, no, anak ka ng isang senadora. No, tapos pagbabantaan ka ng ganon. Bakit hindi mo pangalanan? Same thing yung sinasabi ko doon sa sinasabi ng abogado. Bakit di mo pangalanan sino yung nagbabanta sa'yo? No, i-disclose mo kung sino yung nagbabanta sa'yo. Pangalanan mo, ipakita mo. Ilabas mo yung ebidensya. O eto, yung mga ebidensya. Di ba mas maganda yon? Di ba? Kung may man nagbabanta man sa kanya, ilabas niya yung ebidensya. Ilabas niya yung kung meron man text messages. Kung walang text message or email, mga babayan, paano niya masasabi na merong banta sa kanyang buhay? 'Di ba? May post pa na sa Facebook. No, meron bang mga komento na may nagbabanta sa kanya? Ilabas niya yung ebidensya. Yun po yung pinaka-the best dyan. Para paniwalaan siya ng tao. 'Di ba? Yung credibility kasi ang pinag-uusapan dito. Credible ba yung kanya sinasabi na merong nagbabanta sa kanya? O hindi credible dahil wala siyang ebidensya? 'Di ba? Yun yung po yung yun yung tanong natin dito .
Ngayon sinasabi niya politically persecuted siya. Hindi niya naman sinasabi kung na-fulfill niya yung obligation under the franchise. No? Sinasabi niya na walang illegal doon sa sinabi niya. Walang illegal doon sa pagbenta niya ng isang kumpanya. No? Hindi niya naman nililinaw kung kinuha niya ba talaga yung permission ng Congress bago magbenta. No? So, ang dami kasing question eh. So, imbis na drama, diba? Ako, eto, may bentahang usapan. Baka makakasuhan din to ng libel, mga babayan. Kasi sa ganun na punta yung doon nag-ugat yung kaso di ba? Ni UC Claire na libel, no? Doon sa usapin ng bentahan. Nako. Kasi yun daw yung sinasabi ni UC Claire, no? Na may binenta raw. Lagot. Bata pa na natin Iliano Revise, puro na tayo drama. Diba? Dapat, sagutin na lang yung tanong. Binenta mo ba yung prangkisa? At kung hindi mo binenta yung prangkisa, ano yung binenta mo? At kung ano yung binenta mo, hindi doon related sa prangkisa, na-fulfill mo ba yung obligasyon mo batay sa prangkisa? Hindi ba yung para pinagkakitaan na lang? Let's get the facts straight rather than engaging into always performative politics. Oo, dapat talaga, mga babayan, no, ilabas yung mga ebidensya. 'Di ba? Kung wala kang ginawa na mali at tama sa tingin mo yung ginawa mo, ilabas mo yung ebidensya. O eto 'yan. No, para hindi iisip ng hindi maganda yung taong bayan. Hindi yung para nag-aantay tayo na may magsasalita o may magkakamali bago ninyo kakasuhan, bago ninyo sasabihin na, mas hindi tama yung sinasabi ninyo. Then hanggang doon na lang. 'Di ba? Mag-isip kayo yung taong bayan, paano naging hindi tama? No, ilabas yung ebidensya. Mahirap kasi yung sasabihin lang, no, ganito, ganyan, verbal lang, pero walang pinapakitang ebidensya. 'Di ba? Ipakita dapat para mas makita, malaman ng tao, ma-justify. Totoo pala. Hindi pala totoo. Yung mga ganun ba na reaksyon ng tao? Into drama. Nakakasama na yung drama, di ba? Yung bang bata pa lamang, ganyan na yung nangyayari. No? Ang nakakalungkot lang na para bang lahat para bang na-enjoy yung pagpapapansin, di ba? Para bang puro pagpapansin na yung politika. Tapos para bang puro chismis at kwento, pero hindi naman nilalabas yung ebidensya. Kung totoo na meron siyang mga ebidensya na doon sa Cabral Files, may ebidensya, ilabas niya na lang. At ilagay niya doon sa tamang forum, hindi puro press conference, no? Para ba kasi puro press conference Tapos, ang malala pa dyan para sa akin double standards yung gusto niya kasuhan. Sabi, nagaling kay Ombudsman Remulla supposedly information. Tapos, nung kinote lang ni Jose Claire Castro, yung information kay Ombudsman Remulla, ang sagot niya, kaibigan kasi na natin kasi Ombudsman Remulla, di ba, siya. Para double standard. Di ba dapat hindi kaibigan, no? Ang paggawa ng tama, ibig sabihin pa, kung kaibigan rin ng nanay niya, yung mga involved sa flood control project, hindi niya rin lalabas yung ebidensya. Exactly. Yan yung sinasabi natin, mga babayan, no? Bakit si Jose Claire? Bakit hindi si Ombudsman Remulla yung kanyang kinasuhan? Tanong lang naman po natin to, no? 'Di ba? Dapat hindi ganon. 'Di ba? Hindi niyo sinasabi ni Jose Claire 'Di ba? Bakit siya yung tinarget? Bakit hindi yung naglabas ng files? Nag-react lang naman siya. Nagkomento lang siya. No? Nagbigay lang naman siya ng opinion niya. Pinaliwanag lang naman ni Jose Claire kung ano yung sinasabi ni Boying Remulla. 'Di ba? Meron ba talaga? Yung parang it's pagdating sa prinsipyo at sa paggawa ng tama, hindi kaibigan yan. 'Di ba? So, hindi double standards dapat ako. At yun nga, mas kailangan natin yung facts to get the facts. Saka yung ebidensya. Although si Senator Ping Lacson, sir, sinabi na we should thank Congressman Leviste kasi he is speaking out against irregularities. Speaking out is different from kwentong kutsero, kwentong barbero, di ba? Yung sinasabi nga nila, yung masabi ako, kwentong kutsero, kwentong barbero. Kasi chismis, di ba? Speaking out is just adding into the noise. If you're claiming that you have evidence, but you are unwilling to put it in the proper forum and to release it, di ba? Ako naman, pwede ka naman mag-iingay tayo dito. Meron rin akong ebidensya. Tapos hindi mo ilalabas, di ba? Para ka bang
nagpapapansin. Yung tawag nila, nagpapapansin. As opposed to really engaging in anti-corruption. Papansin ba ito o anti-corruption? No? Kung anti-corruption talaga, we appreciate that. But really bring out the evidence, not just the story, not just the drama, na papatayin ka, di ba? Ang nakaka-ano nga dyan is, papatayin daw, sabi ko, hindi niya maituro. Una, pangalawa, against naman pala itong si Leandro Reviste sa patayan, sa malawakang patayan. Para bang hindi natin napapansin na nagsispeak also sa malawakang patayan doon sa nakarang administrasyon, di ba? Takot na takot para siya, ayaw niya pa rin pananakot. Bakit parang hindi niya pinupoint out yung malalang pananakot at patayan na naranasan ng mga biktima sa malagim na war on drugs. So, dapat yata siguro kung against siya sa violence, dapat i-criticize niya rin yung malawakang patayan sa nakaraan. Ayun, mga kababayan, ano? So, ano po sa palagay ninyo, no? Grabe sinabi, kwentong barbero, kwentong kotsero lang itong si Reviste. No? Dapat talaga, mga kababayan, may ebidensya, no? Kasi ganun din naman sila, diba? Sinasabi rin naman ng mga DDS, no? Labas nyo yung ebidensya. So, ngayon, it's the time na si Reviste naman, maglabas din ng ebidensya, no? Doon sa mga ibinabato, no, sa kanya, di ba? Mas maganda 'yun para mas maliwanagan tayo talaga. Hindi yung puro, sabi ko nga, sabi rin ng iba, sabi rin nitong abogado na to, puro press con, di ba? Puro ganun, puro pa-interview, mga babayan, di ba? Kung magpapa-interview ka, ilabas mo yung ebidensya. O eto yung ebidensya, no? O eto yung mga dokumento, bibigyan ko kayo ng kopya, no, na hindi ko yan binenta. Di ba? Ano yan, na walang irregularities dyan. Di ba? Mas maganda sana ganon. No, para mas maliwanagan yung mga kababayan natin kung ano yung totoo sa hindi totoo. Di ba? So, yun lang mga kababayan, no? Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. At syempre muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobsit sa Mobs TV. Peace. I'm out.